Sinundan ni Lan Yi ang pag-iisip na iyon habang ang kanyang mga mata ay nakalok kay Zhongcheng, na nakatayo na mukhang mayabang pa rin. Ngunit pagkatapos ng pagtitig sa kanya sa loob ng ilang sandali, inalis niya ang hinala, sinasabi sa sarili na hindi ito maaaring mangyari, lalo na dahil kahit hindi niya siya mabibutas, maliban na hindi siya isang human cultivator. Pagkatapos ay dumating ang tanong kung bakit siya lumingon. Tinuro lamang siya ni Zhongcheng at tumawa. Nahuli sa ilusyon, sumugod si Lan Yi patungo sa boses na tumawag sa kanya at natapos na nakalok sa bisig ni Zhongcheng. Sinumpa niya siya sa galit, ngunit hindi na nag-alala si Zhongcheng. Nagagalak, niyakap niya ang kagandahan ng malapit, masayang idineklara na dapat nilang panatilihin ang musika at ang pagsasaya ay nagpapatuloy. Walang pagpipilian si Mirror Perfection kundi sumunod. Ipagpatuloy ang musical act habang ganap na nakalok sa ilalim ng kontrol. Tumitig siya ng masama at kinuyam ang kanyang panga, dumura na hindi ito maaaring magpatuloy pa. Sa pagsisikap, tinawag ni Mirror Perfection ang isang guhit ng spiritual power, itininaas ang nanginginig na mga kamay, at bamulong ng galit na ang walang hiya ay nang ahas na ipahiya siya ng ganito, at na walang kapatawaran. Sa iyon, ibinato niya ang puwersa na iyon ng diretsyo sa kanyang sariling noo. Ang kanyang sigaw ng sakit ay pamunit sa hangin. Bumalik sa main hall ng Unenlightened Holy Land, ang consciousness ni Mirror Perfection ay bumalik sa kanyang katawan matapos ang self-inflicted blow. Ang kanyang sigaw ng sakit ay hindi huminto. Damyugo ang kanyang mukha habang hinawakan niya ang kanyang bungo, ang mga mata ay pumikit dahil sa paghihirap. Sa sandaling nakita nila ito, ang mga kalapit na attendant ay nagkakalat pasulong upang suportahan. Siya, tumatawag sa panik. Ang mukha ni Mirror Perfection Jinghuan ay dumilim, ang kanyang mga mata ay malawak sa galit habang kinuyam niya ang kanyang ngipin na si Zhongcheng ng Flying Immortal Sect ay dapat mamatay. Kumukulo sa galit, inuugan niya ang kanyang palad pasulong, naghahadyos ng isang suntok na may sapat na kapangyarihan upang maglakbay hanggang sa Ancient Spirit Mountain sa Celestial Spirit Realm, sumasabog sa lupa at nagpapalipad ng mga bato. Habang nangyayari iyon, ang projection ni Mirror Perfection ay naglaho mula sa Imperial Palace. Si Zhongcheng, ngayon ay Nenas, kinuha ang kanyang ilong at sumulyap sa tatlo na nakikipaglaban pa rin, naghahadyos ng isang casual na utos na tapusin ang mga bagay. Ang tatlong iyon ay nakatali pa rin sa labanan, ganap na absorb dito. Ngunit sa sandaling ibinigay ni Zhongcheng ang utos, sa wakas ay pinalaya sila. Lahat ng tatlo ay bumagsak sa lupa, ganap na naubos at sobrang hina upang gumalaw. Malayo sa kaguluhan at wala sa paningin, si Prinsesa Ningti ay naglakad ng patalikod palabas ng main hall, nanginginig sa bawat hakbang. Sa sandaling nakawala siya ng sapat, nahuli ni Lan Yi. Sinubukan niyang habulin siya, ngunit nakalok siya ni Zhongcheng sa lugar na may mahigpit na hawak. Nagsumamo siya ng medallion, itinuro na tumakas si Ningti. Nagbigay si Zhongcheng ng isang tamad na tango at pinakawalan siya. Sa sandaling malaya siya, hindi nagpigil si Lan Yi. Lumipad siya pagkatapos ni Ningti sa buong takbo, sumisigaw pagkatapos niya sa galit, hinihiling na malaman kung saan niya iniisip na pupunta siya. Ang iba pa, nasa main hall pa rin, ay walang pagkakataon na baligtarin ang mga table kay Zhongcheng. At natural, hindi niya hahayaan na mabuhay ang sinuman sa kanila. Matapos tapusin ang trabaho, sinuri niya ang bulwagan ng may nakikitang kasiyahan, nagtataka ng malakas kung gaano karaming kayamanan ang maaaring ilabas ng Chongqing Imperial Dynasty. Ngayon na ang lahat ay sumabog, sa kanyang utos, ang system ay nagpatakbo ng isang scan upang suriin ang anumang mahalaga. Ang tugon ay dumating kaagad. Ang isang 4th grade spirit vein ay maaaring ipagpalit para sa 200,000 points, at ang Dragon Living Bones ay makakakuha ng 500. Tinanong ng system kung gusto niyang makipagpalitan. Obsessed sa points gaya ng dati, hindi nag-atubili si Zhongcheng at kinandado ito. Points exchange. Inabisuhan siya ng system ng tagumpay, nag-uulat ng isang kabuuan ng 775,926 points, higit sa kalahating milyon. Sa bilang na iyon sa harap niya, nasabik si Zhongcheng at idineklara na ang system ay kailangang mag-level up agad. Pagkaraan ng ilang sandali, nakumpleto ang upgrade. Ang system ay tumama sa level 6,
Ang experience ay nanguna sa 1,000,000, at si Zhongcheng ay may 275,926 points na natira. Kasalukuyang mga kasanayan ay kasama ang 3 resurrection bawat araw, isang random survival plan, mga opsyon sa paggastos ng point upang itaas ang paglilinang ng isang target sa pamamagitan ng isang major realm na may first buwan na cooldown, ibahin ang isang target sa sinuman na may third araw na cooldown, at palakasin ang innate quality ng isang target sa pamamagitan ng isang level na may first araw na cooldown. Ang susunod na level na unlock ay Resurrection for Others. Ang bagong Resurrection ability na ito ay may kaukulang gastos. Ang halaga ay depende sa quality ng nabuhay muli, paglilinang, at oras ng kamatayan. Matapos i-scan ito, sumaya si Zhongcheng, nagtatanong kung nangangahulugan ba ito na ang Resurrecting Others ay ang susunod na kasanayan. Pagkatapos ay nagmuni-muni na marahil malapit na niyang makakaladkad si Ling Han at ang iba pa para sa ilang kasiyahan ulit. Sa isip na iyon, tiningnan niya ang kanyang natitirang 270,000 points at pinag-isipan kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw si Zhongcheng sa kasiyahan na gusto niyang bumunot ng mga premyo at sinabihan ng system na simulan ito. Agad na kinumpirma ng system na ang prize draw ay nagbubukas, tinukoy ang level 6 rewards. Ang isang bunutan ay nagkakahalaga ng 10,000 points at 10 sa isang hilera ay nagkakahalaga ng 70,000. Nakita ito, agad na nagreklamo si Zhongcheng na kahit ang mga presyo ng bunutan ay tumaas sa mga level up, nagrereklamo na ang system ay talagang lubhang mahirap. Gayunpaman, sa kabila ng mga reklamo, hindi siya titigil. Iwinagayway niya ang kanyang kamay upang ubusin ang lahat ng 270,000 points sa 30 bunutan. Agad na ibabawas ng system ang kabuuan, na nag-iiwan sa kanya ng 5,926 points. 7 may kulay na mga meteorites ang umulan, nagpapaliwanag ng isang gantimpala pagkatapos ng isa pa. Una ay soul poison, pagkatapos ay isang bag ng treasure fragments, na sinundan ng isang lost gear piece mula sa complete mechanism, isang 7 deadly ground formation diagram, at ang heaven-piercing sun-chasing sword technique. Mayroon ding isang grupo ng mga pills at pagkain na halo-halo. Tinitingnan ng bulwagan, mukhang masaya si Zhongcheng, inaamin na ang round na ito ay hindi masama. Gustong-gusto niya lalo na ang formation diagram, sinasabing ito ay perpekto dahil ang Flying Immortal Sect ay walang tamang sect protecting array pa. Sa sandaling iyon, isang tunog ang umalingaw mula sa labas ng pinto. Narinig ito, nagtanong siya kung bumalik na si Yu. Nakita ang madilim na mukha ni Lan Yi, ngumiti si Zhongcheng sa kanya at naghagis ng isang tanong tungkol sa kung pinatay ba niya si Prinsesa Ningti. Mabilis siyang sumagot na hindi, na ikinandado niya siya sa kanyang inner realm sa halip. Ang kanyang talent ay hindi masama, ipinaliwanag niya. Kaya ang pagpapanatili sa kanya ay maaaring magamit. Matapos sabihin ito, binigyan niya si Zhongcheng ng isang seryosong tingin at nagtanong tungkol sa Four Directions Origin Cauldron. Bago pa niya matapos, pinutol siya ni Zhongcheng ng may isang mabilis na kumpirmasyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang teknik upang ibunyag ang item sa harap niya. Ang Four Directions Origin Cauldron ay lumitaw, nakalista bilang isang 6th grade spirit artifact. Ang epekto nito ay pagtitipon ng karma ng lahat ng nilalang mula sa 4 na direksyon at pag-iimbak nito sa cauldron, posibleng nakaka-impluwensya sa may-ari sa ilang paraan. Medyo nanghina si Zhongcheng, hindi humanga. Bumulong siya na ito na, at nagtanong kung halos napatay ba niya ang sarili sa isang walang silbi na tambak ng basura. Pagkatapos ay inalis niya ito at casual na sinabihan siyang ituring ito na isang mabuting gawa dahil maganda siya. Idinagdag niya na kung sakaling magbago ang kanyang isip at gusto niyang maging kanya, maaari siyang dumaan sa Flying Immortal Sect. Naantig si Lan Yi at nagsimula na lamang magpasalamat sa kanya. Ngunit bago pa niya matapos, umupo na si Zhongcheng sa lupa. Binaliwala niya ang lahat, kinuha ang ilang spirit stones mula sa tambak, at nagsimulang kumain. Pinapanood siyang kumain ng ganito kadali sa isang hindi matatag na lugar ay nagpalamig kay Lan Yi. Kinabahan siyang nag-isip na talaga palang kumakain ng lalaking ito ng spirit stones at pills sa bukas ng walang pag-aalala. Dahil sa kung paano niya ito ginagawa,
hindi ba siya natatakot sa isang tidal wave ng spiritual energy na bumabagsak sa kanya? Ang kanyang kaba ay lumala sa bawat segundo. Ngunit hindi nag-alala si Zhongcheng. Nakita niya si Lan Yi na nanunood at kumunat ang noo, sinasaway siya na tigilan ang pagtitig. Ipinaalala niya sa kanya na naibigay na niya ang cauldron at nagtanong kung ngayon ba ay nakatingin na siya sa kanyang spirit stones at pills. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, ang mukha ni Zhongcheng ay natigilan. Ang kanyang balat ay naging lila at bumagsak siya sa lupa, hawak ang kanyang tiyan, nanginginig na parang malapit na niyang isuka ang lahat ng nilulun niya. Isang kaawa-awa na hiyaw ang palm unit sa hangin. Ang tiyan ni Zhongcheng ay umalsa sa isang katawa-tawa na orb, at patuloy itong lumalaki na parang ilang sakit na party trick na sama-sama. Pagkatapos ay dumating ang isang matalim na putok, at ang kanyang buong katawan ay sumabog ng tuluyan, ang mga piraso ay lumilipad sa lahat ng dako. Si Lan Yi, malapit na sapat upang mahuli ang buong palabas, naglabas ng isang takot na sigaw at sinampal ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Nang sumilip siya ulit, ang nakita lamang niya ay isang tambak ng sunog na itim na abo na kumukulot pa rin ng usok. Wala man lang malabong tao ang naiwan. Sa loob ng system space, si Zhongcheng ay ganap na sunog. Sinundan ng system ang isang malamig na ping na host death confirm, 2/3 sanhi, sobrang dami ng pagkonsumo na nagdulot ng isang spiritual energy blowout. Pinatay ng iba, hindi, paglikha ng survival protocol. Maghintay sandali. Pagkatapos ng ilang sandali, ang pamilyar na ding ay umalingaw muli. Ang host ay nakakuha na ngayon ng Tao T6 Viscera Physic. Mula ngayon ay maaaring sumipsap ng mga pills ng libre nang hindi sumasabog. Pagkatapos ng kamatayan, si Zhongcheng ay nakaramdam ng sobrang inis, kinamot ang kanyang anit na parang baliw habang nagrereklamo na ang Azure Dragon's Blood Essence ay nasipsip. Dapat ay ibinigay na sa kanya ng system ang perk na iyon sa una pa lang. Nagbigay siya ng rant tungkol sa pag-aaksaya ng isa pang shot sa rebirth salamat sa pagkakamali na iyon. Hindi nag-alala ang system, tahimik lamang na sumunod sa protocol, naghanda sa host para sa resurrection. Samantala, sa totoong mundo, nakatitig ng walang laman si Lan Yi, sinusubukan pa ring malaman kung seryoso ba talagang namatay si Zhongcheng. Nagrereklamo, kinuha niya ang kanyang underwear, nagkomento na sa kabila ng lahat, talaga siyang tumulong sa kanya ng malaki. At ang kinalabasan na ito ay hindi ang inaasahan niya. Dahil ganap siyang sumabog, naisip niya na ito ay magsisilbing burial shroud, mas mahusay kaysa wala. Iyon ang kanyang gantimpala. Sa sandaling iyon, isang alon ng spiritual energy ang sumabog sa likuran niya, hinihila ang isang sigaw mula sa kanyang lalamunan. Umikot siya ng mabilis, nakalok ang mata sa isang figure na alam niya. Si Zhongcheng na nakaharap sa tulala na si Lan Yi, ngumiti siya, casual na pinuri siya para sa pagiging sentimental na sapat upang hawakan ang kanyang funeral arrangements, isang tunay na tapat. Nagpasya siya na ang pagbibigay sa kanya ng cauldron ay tiyak na sulit. Si Lan Yi, puno pa rin ng hindi paniniwala, bamulong kung paano siya literal na sumabog. Ginawa ni Zhongcheng ang kanyang sarili na comfortable pabalik sa kanyang tambak ng spirit stones. Narinig ang kanyang hindi paniniwala, tumawa siya at naghagis ng isang tamad na paliwanag na umiiral pa rin siya, patay man o hindi. Kahit na nabawasan sa alikabok, hindi pa rin siya tapos. Pinapanood ang lalaking ito, sariwang bumangon mula sa patay at agad na kumakain ng pagkain na parang walang nangyari. Nakatitig si Lan Yi sa pagkabigla. Nag-isip siya sa sarili na sa oras na ito ang pag-umbok ay hindi siya pinatay. Sa katunayan, ang kanyang paglilinang ay tumaas ng ligaw. Pagkatapos ay tumama ito sa kanya. Sinuri niya ang paligid, pinagsasama-sama na sa sandaling ito ang spirit vein aura ng Hangul Chongqing ay naglaho at malamang na may kinalaman ito sa kanya. Hinukay niya ito ng mas malalim, naaala kung paano ang spirit vein ng Flying Immortal Sect ay nag-upgrade mula 4th hanggang 5th grade. Nagtataka kung ang pagnanakaw ng spirit veins ng ibang sect ay maaaring magawa. Iyon, nagduda siya kung ang isang teknik na tulad niyan ay maaaring umiral. At sa kabila ng kanyang kaalaman, hindi pa niya narinig ang isa.